Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinanaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos
kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya pong nasasakupan ng ating parokya, at sa mga sumusubaybay din sa atin sa ibang bansa at sa inyong narito, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwing nga naman tuwing umaga, tayo ay bumabati, padami ng padami ang nagpapabati. Ay sabi ay sila din daw ay nakikinig sa kanilang kapilya. Mayroon ding ibang nagsasabi na kami din po ay nakikinig din ho dito sa ibang bansa, batiin nyo rin ho kami. Hindi, binabati din po natin sila ng magandang umaga dahil sila din po ay nakasubaybay sa atin sa Facebook Live. No? At binabati din namin in a special way ang mga nag-celebrate ng kanilang anibersaryo. Happy anniversary po. Ngayon pong araw na ito ay napakinig ho natin ang karugtong ho ng mabuting balita kahapon. Pero bago ho natin tingnan iyong mabuting balita, tingnan ho natin kung ano ang pagdiriwang ho natin bukas. Bukas po ay papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma na kung saan alalahanin natin ang mga pinagdaanan ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya ito na yung panahon na tumatawag sa atin na magbago, magsisi, magtiis, magsakripisyo, magpakumbaba, at maging malapit sa Diyos. Kaya itong araw na ito, ilaansa na natin upang tayo ay makapagkumpisal, upang tayo ay makalapit sa simbahan, makapagdasal. Nang sa ganon ay ready tayo na samahan si Jesus sa kanyang pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. At sa araw na ito, ang ating pong mabuting balita ay pagpapatuloy sa atin sa narinig nating pahayag na Jesus tungkol sa mayamang binata kahapon.
Nakita natin kahapon kung paanong nilapitan si Jesus ng binatang ito at tinanong kung ano ang dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Si Jesus naman ay tumugon sa kanya na kung tinutupad niya ang 10 utos at ipamigay ang kanyang ari-arian sa mga dukha, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, nagsalita si Jesus na mahirap pumasok ang isang mayamang tao sa kaharian ng langit, ngunit mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Hindi ito literal na makakapasok ang kamelyo sa maliit na butas ng karayom. Ito po ay tungkol sa pangahangad ng tao sa tunay na kaligayahan at kayamanang nakasalalay sa kaharian ng langit. Kaya ito po'y panawagan sa pagsunod sa yapak ng Panginoon tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang pagsunod sa yapak ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ay tayo ay magkakaroon ng sakripisyo na dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Bago natin marating ang kaharian ng Diyos, tayo muna ay susubukin. At sa araw na ito, patuloy na nagsalita si Jesus ng kung sino man ang mag-iiwan ng kanyang lupain, tahanan, at pati ang kapamilya ay magkakamit ng kaligayahan sa kalangitan. Pero ang tanong, iyon nga ba ang gusto nating gantimpala na kahit isasakripisyo natin ang mga mahal natin sa buhay? Ano ba ang sinasabi ni San Pedro nung sila ay sumunod kay Jesus? Lahat ay tinalikdan nila. Lahat iniwan nila sapagkat sabi ni Jesus, ito ang magiging daan upang tayo'y makasunod kay Jesus, upang tayo'y makapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ito ang hamon ni Jesus para sa atin. Ito ang paanyaya ni Jesus sa atin, na sana tayo'y matutong tumalikod sa mga makamundong hilig natin dito sa lupa. Na tayo ay matutong tumingin sa Kanya lamang. Siya lamang ang ating prioridad. Siya lamang ang ating uunahin. Sapagkat kapag inuuna na natin ang mga makamundong bagay, inuuna na natin ang yaman ng mundo, most probably hindi na natin dinudiyos ang Panginoon. Ang atin pong dinudiyos ay ang mga makamundong bagay. Ito ang paanyaya sa atin ni Jesus. Mas pahalagahan natin siya kaysa sa mga bagay na narito sa mundo. Ang mga bagay na inaangkin natin ngayon ay lilipas. Ngunit sana ang paghandaan po natin ay kung ano ang mayroon tayo sa kalangitan. Ang mas paglaanan natin ng panahon, oras, at ating sarili ay ang Diyos. Makikita natin dito na mahirap sundin ang panawagan ni Jesus. Subalit ang nais niyang ipahayag ay ang katatagan ng ating pananampalataya sa Kanya at sa Diyos Ama. Hindi naman minamasama ni Jesus ang ating mga pamilya, tahanan. Subalit ang nais niya ay siya ang unang prioridad sa tawag ng pagsunod sa Kanya. Hindi naman kinakailangang ibenta natin ang lahat-lahat ng mayroon tayo dahil alam ng Diyos na pinaghirapan natin ang mga ito sa edukasyon at trabaho. Subalit, dapat manatili tayong simple at mababa ang loob sa kabila ng mga kayamanan natin sa buhay. Manatiling simple at mababa. Hindi ito magdadala sa atin sa kayabangan. Hindi ang kayamanan ang magdadala sa atin upang alipustahin
ang mga taong naghihirap, upang ikaw ay mapagmataas sa buhay. Hindi ang kayamanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Bagkus ang iyong kayamanan at kung ano man ang iyong ari-arian dito sa mundo, ang siyang magdadala sa iyo, ang siyang magiging daan mo papunta sa langit. Paano ba magiging daan ang iyong ari-arian, ang iyong kayamanan papunta sa langit? Ang matuto kang magbahagi ng kung ano ang meron ka sa iba. Ang kung matuto kang tumingin sa pangangailangan ng iyong kapwa. Ito po ang hamon sa atin ni Jesus sa patuloy nating pagsunod sa Kanya. At ito rin ang naging hamon ni Jesus sa Kanyang mga alagad na sumusunod sa Kanya. Natalikdan ang lahat at siya lamang ang prioridad sa buhay. Mga kapatid, mahirap hong sumunod kay Jesus. Mahirap hong talikdan ang kung ano ang meron tayo dito sa mundo. Naalala ko po nung ako po'y pumasok ng seminaryo dahil ako po'y lumaki sa nanay at wala akong tatay. No? 3 taong gulang pa lamang ako nung namatay ang aking tatay. Kaya lumaki ho ako na laging nasa ina. No? Kaya hindi ko ikinahiya na ako'y high school na, katabi ko pa rin ang nanay ko sa kwarto. Lagi pa rin nakasiksik sa kilikili ng nanay dahil siyempre makinanay. Nung ako umalis sa amin, ay first time ho akong lumayo. At nagkakasakit po ako pagka 5 days, kunwari, ay nung inimitahan ako ng kuya ko na pumunta sa kanila, 5 araw pa lamang nagkasakit na ako dahil hinahanap ko na si nanay. Sabi ko nga, nung paalis na ako, paano pa kaya ito? Habang papaalis na po yung sinasakyan naming bus, palayo na ng palayo, papunta sa Davao sa airport, naisip ko na parang ang layo ko na. Makakabalik pa kaya ako? Pagdating ho sa Davao sa airport, nung papalipad na po ang eroplano, nakauub lang po ako dun sa upuan, at iniisip ko na parang hindi na ako makakabalik. Hindi naman pwedeng pumara sa taas at hindi ka naman makakapara doon. At sasabihin mo, para, bababa muna ako at babalik. Ay pagdating ho ng Maynila, parang hindi ko na ho maintindihan kung anong aking nararamdaman. Dahil sabi ko, malayo na ito eh. Hindi na ito Mindanao, hindi rin ito Visayas, ito ho'y Luzon na. Pagdating ho namin, dahil kami ho'y sinundo, pagdating ho namin sa Binyan, tumatawag ho ang aking mga kapatid at ang aking ina sa akin. Ang ginawa ko, sumagot lang ho ako, nandito na ho ako sa Maynila. Pagkatapos noon, pinatay ko na ho ang aking cellphone. Siyempre, hindi ko kaya na sumagot ho sa mga tawag nila. Sinabi ko na lang nung kinaumagahan na, sabi ko, nalobat yung cellphone ko, walang pagsaksakan. Siyempre, sabi, sip-isip siguro ng mga kapatid ko, lukuhin mo pa kami. Manila na yan, walang kuryente. Siyempre ho, dahil hindi ko ho kayang sumagot sa kanilang tawag, dahil ako'y iiyak, hindi, pinanindigan ko nung ako'y pumasok ng seminaryo. Pagdating ho ng seminaryo, ho kasi pagkapasok, pagka ikay college, 3 beses lamang, 3 araw lamang sa isang buwan makakagamit ka ng cellphone. Yung pong last Friday of the month. Friday, Saturday, tsaka Sunday. Yun lamang po ang araw na ikaw ay makagamit ng cellphone. Pagkadating ng Sunday, ibabalik ko ulit yan sa Prefect of Discipline. Unang buwan, siyempre ho, parang homesick lagi. Laging parang magkakasakit. Pagkatapos ng unang buwan, talagang excited ako. Thursday pa lang, talagang excited na ako. Parang hindi ako makatulog dahil kinabukasan, may cellphone na. Pagkakuha ng cellphone, siyempre tumawag agad ako kay nanay. Nung tumawag ako kay nanay, ang tanong agad ni nanay sa akin, siyempre siguro mga 2 minuto pa lang kami nag-uusap. Ang tanong ng nanay sa akin, parang may sakit ka. Sabi ko, hindi nay, nanibago lang siguro sa klima. Ang klima ho sa atin dyan, medyo mainit dito, medyo malamig Kaya medyo sinisipon ako. Pero ang totoo talaga, ay paiyak na ako. Dahil gusto ko na talagang sabihin sa nanay ko na uuwi na ako.
Pero iniisip ko, dahil kami mahirap, ay saan kaya kukuha ang nanay ko ng pamasahe, ano? Kaya noong nalaman ni nanay na gano'n nga, parang homesick na ako, challenge ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sige, gusto mo bang bumalik dito? Hanapin ka naman ng pamasahe. Gagawa kami ng paraan, mangungutang kami. Pero sabi ng nanay ko, gusto mo bang magtiis ulit dito? Mag-ani ng mais, mag-ani ng palay, o ano? Gusto mong sundin yung gusto mo sa buhay na maging pare, o gusto mong bumalik dito? Medyo na-challenge ako sa sinabi ng nanay ko. Kaya yun po ang pinanindigan ko. Sabi ko, mahirap sumunod sa tawag ng Diyos, pero kapag ka ikaw ay sumusunod sa tawag ng Diyos, laging naroon ang biyaya na ipinapadala niya para sa iyo. Ito po ang naging hamon sa mga apostoles. Bakit ho sila kinalugdan ng Diyos? Sila ho ay tumalikod sa kung ano ang buhay nila. Bakit ho sila nakatanggap ng grasya ng Diyos? Sapagkat tinalikuran nila ang lahat ng bagay sa mundo upang sumunod sa Kanya. Matuto din tayong magbahagi ng kung ano ang iilang ari-arian natin sa ating kapwa at pagpapalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang nais lamang ng Diyos ay siya lamang ang ating prioridad. Siya lamang ang ating uunahin. Siya lamang ang ating sasambahin. Sapagkat kapag siya ang ating inuuna at sinasamba, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Makakapasok tayo sa Kanyang kaharian. Ito ang hamon sa ating buhay. Sundan natin ang yapak ni Jesus. Unahin natin siya sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Siya lamang ang ating sasambahin. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, tinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mula tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagpababalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madawa nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habaga ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ang iyong katotohanan, ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong banal na pangalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y nabalik sa lakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At pinahalo po namin siya kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabig ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit sa loob ng aming mga tahanan, ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikimahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming paikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo.
Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos.